alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala na pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. At dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay sang-ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon, kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. Thank you, Yusek. At bago po tayo magtapos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas para sa ating mga kadiwa centers para sa mga nasa vulnerable sector. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakabili na ng murang bigas. Sana tuloy-tuloy lahat sana tuloy-tuloy yung bigas na ganyan na katulad ng pinangako niya. Natupad na ngayon, lalong maganda. Salamat. Niya po. Ay malaking tulong po ito sa tulad namin mga senior, lalo na po yung ibang walang trabaho, hindi na po nakakalakad. Malaking tulong na po ito, nakakakain na po kami na sapat. Nakita niyo na po ba yung kalidad po ng bigas? Hindi pa nga po, ngayon pa lang po, nung nalaman po namin yun na po, nagpunta na po kami. Salamat naman po at natupad na po yung sinabi po ni President po ang nagsabi nito na bibigyan na po ng tao ng 20 pesos para kahit magkano yung unbibili ng tao, pwede na po sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Niyo po. Ay malaking tulong po ito sa tulad namin mga senior, lalo na po yung ibang walang trabaho, hindi na po nakakalakad. Malaking tulong na po ito, nakakakain na po kami na sapat. Nakita niyo na po ba yung kalidad po ng bigas? Hindi pa nga po, ngayon pa lang po, nung nalaman po namin yun na po, nagpunta na po kami. Salamat. Masaya ako ngayon, ma'am, kasi gusto kong bumili ng bigas na 20 pesos per kilo. Kasi ngayon, alam mo na ngayon, panahon, mahalin na ang mga bilihin. Malaki na itong may tulong sa pag-iakon. Yung ibang budget, iba na rin ang bilihin namin. Kasi maganda na itong na natupad na niya kasi yung pinangako niya na 20 pesos per kilo ang bigas. At maliban po dyan, patuloy pa rin po ang libreng medical na serbisyo sa bukas centers. So alamin po lamang ninyo sa inyong mga local government units kung saan po matatagpuan ang bukas centers. Ma-avail nyo po ang mga libreng testing, blood testing, patungkol po sa inyong diabetes, at mayroon din pong operasyon para sa katarata. Alamin nyo lamang po, yan po ang mga programa ng ating Pangulo, ilalaman po yan. Bigas at bukas. Dito po natatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, para sa Bagong Pilipinas.